Sige po, tayo po tumayo at sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon. At iabot po natin yung mga kamay natin dun sa katabi natin, sa likuran natin, sa harapan natin. Batiin po natin sila sa pangalan ng ating Panginoon. Tunay na naniniwala po ba kayo ng uulan ng pagpapala sa lugar na to? Amen. Sige po, iabot po natin mga kamay natin sa kanila. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito. Hallelujah. Let's continue to worship His name. Kung ipagpalit natin sa ating Panginoon at sa Kanya na natin matatagpuan ng lahat. Sige po, tayo po yung puri at magpasalamat sa ating Panginoon because this is the day that the Lord has made. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, and I'm laying them down for the joy of the Lord.
Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord. Trading my sorrows, and I'm trading my shame, and I'm laying them down for joy of the Lord. And I'm trading my sickness, and I'm trading my pain, and I'm laying them down for joy of the Lord. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Panginoon, yes, Lord Jesus. Let us continue to worship His name. Tunay na pinatawad tayo ng ating Panginoon. Truly that His love is so amazing. More than amazing. Na kahit isipin natin ng pagmamahal niya sa atin, pinatawad pa rin niya tayo. Your spirit
Let us sing this song. You are my King. Pahayag natin sa ating Panginoon that He is the King of our lives. Are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing Lord, amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Bao ng karagatan, inilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kalaliman. Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat na umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. For 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise. The glory song, my God and King, the triumphs of His grace. Jesus, the name that charms our fears, that bids our sorrow cease. His music in the sinner's ears, His life and health and peace. He bears the power of cancelled sin, He sets the prisoner free. His blood can make the foulest clean, His blood availed for me. Hear Him, ye deaf, His praise down, your loosened tongues employ. Ye blind, behold your Savior come, and He will lay for joy. Kayo manalangin.
Amang banal, pinapupurihan, sinasamba, pinasasalamatan at pinaparangalan ka po namin sa oras na ito. Opo, aming Nagpapakumbaba po kaming dumudulog sa iyo at inaaming Yes, Lord God. kailangan namin ng iyong presensya. Opo, Panginoon. Hinihiling po namin ibuhos mo ang iyong walang hanggang biyaya sa bawat Yes, isa sa Lord. amin. Yes, Jesus. Mangusap ka po sa amin, hipuin mo po ang aming mga puso. Amen. Gumawa ka sa amin ayon sa iyong walang hanggang Yes, kadakilaan at kapangyarihan. Yes, Baguhin mo Jesus. po ang aming mga buhay ayon sa imahe ng Panginoong Jesus. Yes, Jesus. At sa iyong biyaya, naway maging buhay ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Inaamin po namin na nabubuhay kami ayon sa mga salitang namumutawi sa iyong bibig. Kaya mangusap ka po sa amin. Nakahanda po kaming makinig sa iyong sasabihin. Opo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. My gracious Master, when my God asks me to proclaim, to spread through all the earth abroad the honors of thy name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos sa isang bagong araw, bagong hapon na kaloob niya sa atin. At tayo po ay patuloy nakakasamba sa kanyang pangalan. Para po sa ating mga concern, una, isama natin sa ating mga panalangin, ang ating pong mga kapatid na sa hospital pa rin, si Lola Edad, na ang kalooban po ng Panginoon ang patuloy na mangyari sa kanya at patatagin din ng Panginoon ang kanyang buong sambahayan. Siya po ay isang buwan at kalahati na nang nasa ICU doon sa Global City. At ipanalangin din natin yung patuloy na provision ng ating Panginoon sa kanilang pangailangan. Si Ka Alpis Guerra din po ay nadoon din sa Global City, na hospitalized din po siya. At hindi siya isama sa ating panalangin. Maging yung ating pong isang kapatid, nag-attend din ng 8 o'clock, si Ate Christine Joy Porte. Pasama din natin siya sa panalangin. Gayun din, sama din po natin sa panalangin yung isang bata, apo ni Ate Lala Ramos, si Isi Vitor. Sama po natin siya sa panalangin. At gayon din, isama po natin sa ating panalangin ang asawa ni Ate LV Briones, si Kuya Terry. Siya po ay na-stroke at nadoon naman sa Manila East. Ano po. Tayo nagpapasalamat kay Lord at meron pa rin po tayong, isama din natin sa panalangin si Dr. Dennis Roland Santos. Siya po ay nasa St. Luke's din, sa Global City. Opo, siya nagkaroon ng kidney transplant. Ayan, anak po yan ni Ate Alice Rosario Santos. Sama natin siya sa ating panalangin. Opo. At doon po sa ating tatlong services ay pinag-pray din natin si Kuya Bonoy. Ay, salamat at pinilit niya pong makapagsimba ngayon. Ayan, ang amazing. Nagulat ako nang makita ko siya. Okay, ating patuloy pa rin siya isama sa panalangin. Kahapon po ay nandun po siya sa Medical City at naka-confine. Ngayon ay kasama na natin. Purihin ang ating Panginoon. Ano po. Gayon din, ating pong patuloy na isama sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na kasalukuyan nag-undergo pa rin ng chemotherapy. Ang ating kapatid na Neres Tamayo, Ate Feli Resultan, si Ate Salvi Togawa, si Kuya Joselito Estrella, at yun din po kapatid ng isang ating kapatid doon sa dulo, si Kuya Rodel. Ating isama sa panalangin. Gayon din yung kapatid ni Ate Leonie na na-stroke din po. Isama din natin siya sa ating panalangin. Ano po. Mga kapatid, napakarami po ng mga kapatid na dumaraan sa karamdaman. Sila'y patuloy tayong isasama sa ating mga panalangin. At gayon din po, kung kayo ay may mga mahal sa buhay, na, ayun nga, na-hospitalize, nagkaroon ng karamdaman, mangyari lamang pong inyong ipaabot sa inyong mga manggagawa para naman po kayo masamang ipanalangin sila. Ano po, so isama natin sila sa ating panalangin, mamaya po sa ating pastoral prayer. Ngayon din, atin pong patuloy na
suportahan yung ating mga gawain. Una po dyan ay yung ating gawain ng Christian education. Yung pong ballet dance session ay magre-resume na po sila. Na po, yung ating mga bata nagbabale. At yung pong kanilang teacher, si Teacher Pam, ay nagbukas din na pwede pa daw po yung ibang mga bata na turuan pa rin. Ano po? Kaya makipag-ugnayan po tayo kay Teacher Ana para sa bagay na yan. Nandiyan din yung ating handbells, children's choir, and ribbonette. So atin po yung isama sa panalangin at atin din padaluhin yung ating mga anak para po sila ay maraming masamahan mga interest groups. At nagpapatuloy po ang recruitment natin ng mga Sunday school teachers. Kailangan po natin ng mga Sunday school teachers. Kayo man po ay kabataan o hindi at kayo ay may passion para sa pagtuturo sa mga maliliit na bata, kasama doon meron kayong mahabang pasensya. Ayan. At fruit naman ay Holy Spirit yun. Kaya may pagpapasensya tayo. Mahalaga po na atin po yung supportan yung ating mga bata. Dahil po dyan, mayroon pong training na gagawin this coming Saturday, 8:30 a.m. to 4 p.m. Dito po yan, para po sa mga gustong magturo sa mga bata. Sa July 21 po yan. At Promotion Sunday natin, dedication ng mga Sunday School teacher sa July 22. Kaya mga kapatid, tayo po ay daluhan po natin yan. Kahit na po tayo ay hindi kabataan. Ano po? Basta't may puso tayong magturo. Gayon din, ating patuloy na isama sa ating manalangin ng ating Evangelism Explosion. Una, yung Mission Edition, every Monday po yan. At ang Batch 5 ng Evangelism Explosion, every Friday naman po yan. Na marami pang mga kaluluwa ang madalat maangkay sa panahon ng Panginoon at makaalam ng libreng regalo ni Lord na eternal life. Yung pong ating Lighthouse Youth Convergence ay nagpapatuloy. Kanina, marami din po sila. Sobre ng ating Panginoon. At kanina ay tiningnan ano ang kanilang mga dinidesire. Yan, ano ang mga nasa ng kanilang puso naman. At yun po ay patuloy na ipinanalangin. This coming Sunday, medyo iba naman po ang ating gagawin para sa ating mga kabataan. Kaya patuloy po natin yung ipag-anyaya sa ating mga kabataan. Gayon din, ang ating pong Church History Committee ay merong meeting this coming Tuesday para po sa Centennial Book na gagawin. Ang ating pong Health and Welfare ay meron ding anti-flu vaccination. 200 pesos lang po yan. Diba? Masyadong minimal. Para po tayo ay syempre maproteksyonan din doon sa flu. Yan po ay 800 pesos kapag tayo nagpa-inject sa mga ating clinic. So yan po ay 200 pesos lang. Makipag-ugnayan po kayo sa ating social worker kay Ate Bing Burgos. At gayon din, ang Church and Society pa ay tuloy pong kumakatok sa inyong puso. Magsisimula naman po ang feeding program. Yan po ay gagawin sa Philip Mission. Ang beneficiaries po natin ay 30 mga bata. Kung gusto nyo pong mag-sponsor kahit isang meal, yan po ay complete meal. Tanghalian. Tinatanong sa akin magkano. Ano po, mukhang nagkakalagyan ng 35 to 40 pesos bawat isang bata. Ano po, isang meal. Yan po ay everyday gagawin. So, 5 days po yan. So, ating patuloy na isama yan po sa panalangin na si Lord ay magkaloob po ng mga magbibigay. At gayon din po, yung mga gustong magkaroon ng wheelchair, personal wheelchair. Kung kayo, personal wheelchair, hindi kayo yung kasi kayo ay mga able. Ayan. Ako po mga able kayo. Kung kayo may kapitbahay, kaibigan, na gusto nyo po na matulungan sila magkaroon ng wheelchair, makipag-ugnayan po kayo kay Ate Bing din.
dahil ang Operation Blessing po ay naghahandog ng wheelchair at 6 ang slot. Ano po, para matulungan. Ngayon, yan po ay para sa mga taga-bayan muna ng Taytay. Ayan. Taytay muna ang concern. Susunod na po yung ibang mga lugar. So, yan po ay kaloob ng Operation Blessing. At i-interview po, tapos titingnan kung qualified talagang bigyan. So, makipag-ugnayan po kayo kay Ate Bing para malaman ninyo ang requirements tungkol sa bagay na yan. Okay? So, wag po nating tingnan na, ay, kailangan yung aking kailangan po. Kung may nakita kayong kapitbahay, sige po. Okay, at patuloy nating daluhan ang ating panalanginan every Wednesday. Yan, every Wednesday po, ating daluhan ang ating panalanginan. Napakahalaga po na tayo ay nananalangin. Ano po, yan. Mas maganda daw po yung prevention. Prevention is better than cure. Gusto kong i-quote yung sinabi ni Kuya Bonoy. One time, sabi niya, wag daw nating hintayin na magkaroon tayo ng mga problema. O kaya mga suliranin bago tayo pumunta sa prayer meeting at saka manalangin. Ayun. Kaya kahit po siya ay na-hospitalize nung nagdaang araw, actually na dito siya sa prayer meeting Ano po, kaya yun yung desire ng puso niya. Kaya naniniwala ako kaya siya ay nandyan na agad. Ano po, kasi talaga hindi pinababayaan na mag-prayer meeting. At mga kapatid, nakita niyo po ba yung kulay yellow at saka blue or green na nandoon? Yan po ang ating clarion call. Ayan, yung clarion call natin. Meron po kayong hawak. Natatandaan niyo po ba ang mensahe nung isang linggo? Kailangan tayo ay read your Bible, pray every day. So mga kapatid, para po tayo ay patuloy na mapagyaman sa ating devotion, doon sa ating clarion call, yan yung mga may hawak, nandiyan na po ang ating babasahin every day, Monday to Sunday. Kaya lang medyo, pag napansin ninyo, July 15 po yung Sunday nakalagay dyan. Medyo nagkamali po yun. Hindi natin napansin. Ayun. So, yun po, Monday to Sunday, nandyan po. Para tayo ay patuloy na lumago sa ating devotion. At nandyan po yung gagamitin natin na format is map, is scripture, mensahe, ano pa, aplikasyon, whether English or Tagalog, pareho, no? Aplikasyon at saka panalangin. At personal po yan, mga kapatid, para tayo patuloy na magsilago. Ano po? At alam nyo po, yung ating clarion call, yan po ay pinaghihirapan ng ating communication team. Kaya patuloy po natin iyang suportahan. At syempre, ayan, tayo nga pala naka-live stream ngayon. Ayan. Kaya pagka medyo napatingin kayo doon, tingingiti kayo ng konti. Konti lang. Yan po, ating sabihin sa ating mga kapatid, kahit sa ibayong dagat, na isa po sa ating service sa isang linggo, tayo po ay naka-live stream. Para naman makasama nila tayo. At makita, wow, napakaganda ng upo ng aking mga kapatid, di ba? Nakikinig sa pagmensahe. Oh, di ba? Ayun, kitang-kita. Ano po? So, patuloy po natin yung suportahan at magpadali din tayo ng atin pong mga mensahe. Kung gusto nyo magpadala ng tula, ano pa, awit, testimony ninyo, ayan. I-question nyo po sa ating communication chairperson kay Ate April o kaya sa opisina para mailagay po, kahit po ma-post sa ating FB, kompleto na tayo Pwede nating i-follow sa Twitter at kung saan-saan pa. Ayan. So, purihin po ang ating Panginoon. Okay? Ngayon, tayo po ay darako sa ating pagbati. Ayan, pagbati sa ating mga magdiriwang ng kaarawan. Kung kayo po ay hindi natala ang pangalan at magdiriwang kayo, binabati rin kayo. Okay? Ngayong araw na ito, ay kaarawan ng ating mga kapatid Esther Isguera,
Paz Alcantara, Andrew Brian Carbajal, Robert Castaneda, Robert Wayne Aguirre, Aaron Gabuyo, and Jaime Cruz. Si Brother Jojo po yun. Happy birthday. Ayan. Okay. At sa 16 po, yung ating mga kapatid, Martha Blight Reyes, Carmen Barela, Carmen Del Rosario, Neil Natividad. 17, ang ating mga kapatid, John Samuel Ramos. 18, si Ate Nemesha Valenzuela. Ano si Ate Nemi, si Tia. 19, ang ating mga kapamilya, Luisa Rice del Sol, Julita de Leon, Kixankel Gonzaga. Okay, sa 20, ang ating mga kapatid, Jennifer Micaela Cabasal, Lolita Guzman, Calvasar Francisco, Kirsty Nicole Pozo, Jared Jaden Cruz, Jerson Bona, at ating kapatid, Melvin Santos. Ayan. Okay, 21, ating mga kapatid, Marita Santos, Faith Givaya Magno, Kristen Kate Macanlalay, Lawrence Ryan Ramos. Parang malakas ang palakpak sa maraming handa siguro itong ating Bernie De Leon, Sonia Terrados. Okay, magdiriwang po ng anniversary ng kasal. Ngayong araw na ito ang ating mga Jay and Adelina Flores. Nandiyan ba sila? Nakita ko sila nandiyan. Wala lang si Kuya Jay. 18, ang ating mga Jerry and Marivic Edles. Malakas ang ipagpagana. 19, ang ating mga kapatid Jovito and Carmen del Rosario. 20, ang ating mga kapatid Chol and Roslyn Esguerra. 21, ang ating mga kapatid Ricardo and Eloisa Jocado. Pwede mo palakpakan natin minsan si Lord? Ayan. Okay. So, habang inaawit yung happy birthday, God loves you, naiyaha po kayong lumapit. Ayan. Maghahanda man kayo o hindi, lumapit kayo at tayo makapagpasalamat kay Lord. At tumayo po ang kapulungan. Mandaling yumuko at manalangin. Yes, O Lord. Tunay nga po, isang kagalakan na kami po ay narito. Aming pinagpapasalamat sa inyo ang kaarawan ng iyong mga anak. O Lord, patuloy na pagpapalain niyo po sila ng mabuting kalusugan, kalakasan, pagpapala at lahat po ng desire ng kanilang puso ay pagkakaloob po ninyo. Gayun din ang pagpapala sa kanilang buong sambahayan. Gayun din naman sila pong magdiriwan ng anibersaryo ng kasal habang nagtatagal. Higit pong maging matamis ang kanilang buhay pagsasama. Kayo ang maging pundasyon po nito. At dalangin namin, patuloy na pagpapalain mo rin po ang kanilang tahanan na itinatayo. O Lord God, kami po'y nagdiriwang sa iyong kabutihan, ang patuloy na pagpapala mo ay maranasan ng bawat isang nagsisipagdiwang. Ang lahat ng ito'y amin dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo. Amen. Happy birthday po sa inyo. Atin pong tinatawagan ng mga ushers. Tagaliko.
O Diyos, kagalakan ng inyong mga anak, na ipagkaloob ang mga bahaging ito, dalangin namin, Panginoon, na inyo pong basbasan ito, tanggapin, at maging bahagi ng mga paggawain sa loob at labas ng iglesyang ito. Pagpalain niyo po ang bawat nagkaloob sa pangalan ni Jesus. Amen. Makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Pangalawang Samuel mula chapter 6, verse 1 to 5, at tayo po'y tatalon sa 12 to 19. Pagkatapos nito, muling tumawag si David na mga piling lalaki ng Israel. May 30,000 lahat. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale, Juda, upang kunin ang kaban ng Diyos na kumakatawan sa luklukan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab, doon sa burol at inilulan sa isang bagong kariton na kaagapay ang 2 anak nito na sina Usa at Ahiyo. Si Ahiyo ay nauuna ng paglakad sa kaban. Si David at ang buong bayan ng Israel ay sumasayaw sa galak. Sila'y umaawit sa saliw ng mga alfa, kudyapi, pandereta, kastanuelas at pumpiyang. May nagbalita kay Haring David na pinapalang mabuti ang ng Diyos si Obed-Edom. Ito'y kinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, nakakaanim na ng hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban. Pinahinto na sila ni David at naghandog sila sa isang turo at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsayaw sa harapan ni Yahweh habang lumalakad ang mga Israelita. Nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trompeta. Nang sila'y papasok na ang lungsod, si David na noong naglulundag at nagsasayaw, na nooy nadudungawan ni Mikol na anak ni Saul. Hindi niya ito ikinatuwa. Ipinasok niya sa tulda ng kaban si Yahweh at inalagay sa lugar na nakalaan dito. Si David naman muling nagsunog ng mga handog sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ni Yahweh bago nagsiuwi lahat ng mga Israelita at pinakain ng tinapay at karne at pasas. Ang ikalawang pagbasa ng ating aralin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong nagkakatipon sa lungsod ng Epeso, kabanatang 1, mga talatang 3 hanggang 14. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa magitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa magitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayong kadakila ang pag-ibig na ipinagdaman niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa magitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat
ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pa mang una, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Magsitindig po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo. Makipagbukas po ang bawat isa sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 6, talatang 14 hanggang 29. Gagawin natin sagutan ng pagbasa nito, sabay-sabay tayo sa talatang 29. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya ay si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman siya ay si Elias. Siya ay propeta katulad ng mga propeta noong una ng iba pa. Sinabi naman ni Herodes ang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babae ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang pipapatay ito, ngunit hindi yan nagawa. Sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalan niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias na anyahan si Herodes sa kanyang kaarawan, ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpangan niya ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-dali nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang inutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Nilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay na mayon ng dalaga sa kanyang ina. Tayo pong lahat, nang mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang mangkay at inilibing. Ito ang salita ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Pinagpala ang kanyang pangalan. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amen.
Salamat po sa mensahe ng awit Dakilang Pagmamahal ng ating pong Vesper Choir. Alam niyo po itong Vesper Choir na ito ay kakaiba sa lahat ng koro. Hindi po sila tumatanda, nananatiling bata po. Sa damit na lang po, para silang mga bata. Parang sarap puhitin Halaya. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, napakasaya po ng pagdiriwang ng inyong kadakilaan at pagmamahal. At sa sanktuaryong ito, sa bulwagang ito, O Diyos, patuloy nawa ng inyong pagpapalang espiritual ay aming matanggap. At dalangin namin ang inyong mensahe na ipagkakaloob. Buksan niyo po ang pintuan at durungawan ng kalangitan at ibuhos sa bawat isa po sa amin. At sa magitan ng labi ng inyong lingkod, inyo pong pakapuspusin, pakabanalin, upang kanyang bigkasin ang inyo pong dakilang mensahe ng buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong basahin ang 2 talata na siyang pagkukunan po natin ng mensahe ng ating Panginoon para po sa ating lahat. Una po, bahagi doon sa binasa ko po sa inyo kanina sa Epeso. At nais ko pong basahin yung isang talata sa Epeso 1:3. Ganito po. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At doon po sa bahagi po ng John 4:24, ang sabi po, God is Spirit, and we must worship Him in spirit and in truth. Nais ko pong bigyan ng pamagat ang mensahe ng ating Panginoon ngayong gabi na ito. Ang pamagat po ay tugon. Yan, tugon. Hindi po pugon. Iba po yung pugon sa tugon. Minsan po sa aking pagbabasa ng isang pahayagan, Philippine Star, sino ho mahilig na magbasa ng Philippine Star? Mahilig po ako dyan kasi po mayroon pong portion yung daily bread. May daily bread po yan. Minsan, nung mabasa ko po yung daily bread, devotion po. By the way, sino po sa inyo ang nagde-devotion na personal devotion every morning and evening? Meron po ba? Wow! Praise the Lord. So, nung makita ko po yung article na yon, namangha po ako doon sa sinabi ng writer. At ganito po ang sabi ng writer. Meron daw isang magaling na scientist ang nagsabi na yung tao, pag gagawa ka ng tao, mula ulo hanggang paa, nangangailangan ka ng magarang laboratorio with advanced technology, mga makinarya. Kailangan mo rin ng mga dalubhasa sa agham at medisina. At siyempre, pag bumili ka ng sangkap ng isang tao, mula ulo hanggang paa, di ba? Magkano po yung wig, yung buhok? Pasantabi po sa mga kalbo, Magkano po yung wig? Si J.G. Palma po, kung matatandaan po ninyo, yung po'y nabaril sa mata. Minsan tinanong ko po siya magkano yung artificial eye mo? 60,000. Alam niyo po mga kapatid, sabi nitong scientist na ito,
Mula ulo hanggang paa, plus yung laboratorio, plus yung mga magagaling at mga dalbuhasang matatalino, mga scientists. Pag ito po ay gugugol po kayo, sabi, gugugol po kayo ng 4 na kwadrilyong dolyares. 4 quadrillion dollars. Magkano po yun sa ating salapi? Halimbawa, i-multiply po natin ng 40 pesos per dollar. Magkano po ang lalabas? 160 quadrillion pesos. Kung kayo po'y may milyones, anong susunod? Bilyon. Anong susunod sa bilyon? Trilyon. Anong susunod? Quadrillion. Ganong kalaki. Nang mabasa ko po ito, sabi ko, Panginoon, napakalaking halaga pala ang katawang ito na binigay mo sa akin. At sabi ko, Panginoon, papaano ko ibabalik sa iyo ang pagpapalang ito? Kaya po, sa hapong ito, sa pagsamba natin, ano ba yung dapat nating itugon? At narito po 5 letra na nakita ko po sa pagbubulay-bulay ko po ng mga salita ng ating Panginoon. 5 letra po, tugon. Unang letra, pagtugon. Timing. Timing. Sabi po ng banal na aklat sa Exodo 20 verse 8. Sa English po magandang basahin. Remember the Sabbath day. Keep it holy. Ulitin po natin. Remember the Sabbath day. Keep it holy. Hindi po huli. Hindi po huli. Pwede bang tignan niyo yung katabi niyo? Siya ba'y holy o huli sa pagsamba? Iba yung holy sa huli. Di ba? Alam niyo po, ang Diyos nating timing lahat yan. Mula noong likhain niya ang buong daigdig, timing, nasa tamang oras. Ang pagsilang ng ating Panginoon Kristo, timing. Nasa tamang panahon, nasa tamang kultura, nasa tamang lugar. Ang pagkapako ng ating Panginoong Yesus, timing din po yan. At ang resurrection, ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Yesus, timing din po yan. Tingnan po ninyo, yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Yesus, anong araw yon? Linggo. Yon ang Sabat ng mga Kristiyano. At iba ang linggo, iba ang Sabat. Kung ikukumpara natin sa araw ng Lunes. Yung Lunes, may S. Martes, may S na naman. Miyerkules, may S uli. Huwebes, may S. Biyernes, may S. Ayan. Yung Sabado, meron din. Yung Linggo, masagwa pag nilagyan natin ng S. Linggos. Ang pangit. Yung Linggo, yan ang ating Sabat. Kaya ang sabi ng banal na aklat, timing. Kung ang Diyos ay timing, dapat timing din tayo. Remember the Sabbath day. Keep it holy. Hindi, yan. Minsan po, mayroong mga miyembro. Anong oras bang pagsamba? 5:00. Dadating, 5:30. At yung iba, dadating, bas-bas na lang. Timing. Ako po, mga kapatid, galak na galak po ako sa Panginoon. Sa napakaraming pagpapalang ipinagkakalob niya po sa akin. Timing. Alam niyo po, meron akong anak. Ang pangalan po ay si Kevin. Ayan, hindi ko akalain na
mananalo sa Itbulaga. Mr. Pogi. Eh, sino bang di magkakaanak ng gano'n, di ba? Timing. Made in UTS. Alam niyo po, itong timing na yon, si Kevin, ay isang pagpapala po sa amin. At masasabi ko po na talagang nung manalo ho siya, hindi ko akalain mananalo dahil ang sabi nung, sino ba yun? Si Ryan Agoncillo. And the winner is number 1. Eh, yung anak ko po, number 3. Sabi ko, natalo. Yung pala, 1, 2, 3. Oh, sabi ko, ang galing. Oh. Alam niyo kung magkano napanalo? Secret. Timing! Kasi po, meron po kaming bibilin eh. Oh, di ba? Timing! At panoorin nyo na lang po sa semifinals to be announced. Bakit ko po nasabi to? Ang Diyos timing eh. Kaya yung sinasabi nito na remember the Sabbath day, keep it holy. Kung tayo po ay napagpala ng Panginoon on right time, yung holy dong, dapat nasa puso natin, excited tayo. Yun ang holiness sa pagsamba. Excited tayo na pumunta sa kapilya. Alas 5, dapat before 5, nandun na ako. Yan. Kasi excited ka. Di ba? Yun ang holiness. Eh, pagpupunta po tayo sa kapilya ng ganito, abnormal po tayo. Kailangan excited. Timing. Kaya sa pagtugon natin dapat, mga kapatid, laging ganun. Remember the Sabbath day. Keep it holy. Hindi, pangalawang letrang pagtugon sa pagsamba sa kabutihan ng Panginoon. Unite with the Spirit of God. Unite with the Spirit of God. Sabi po ng John 4:24, God is Spirit, and we must worship Him in spirit and in truth. Pag sinabi po nating Spirit sa Bible, power. Yan, power. At huwag nating kaliligtaan yung katotohanan. Ano ang pagkakapareho ni Josue at ni Haring David? Na mayroon sila. Mayroon silang Ark of God. Yan. Dala-dala nila yung Ark of God, yung kaban ng tipan. Kung ating pong titingnan ng Biblia sa panahon ni Josue at ang kanyang mga kalahing mga Israelita, patawid po sila ng Ilog Jordan. Mataas po ang tubig, parang floodway. Napakataas ng tubig, pero kailangan nilang tumawid sa Ilog Jordan. Alam niyo po ang sabi ng Diyos kay Josue, nakikita mo ba yung kaban na yan? Paunahin mo yan, dalhin ng mga saserdote. At makikita mo ang mga kamanghamanghang gagawin ko. Kaya nandala-dala po nila po yung Ark of God, which represents, which symbolize the power and presence of God. There is a miracle. Nahati po ang Ilog Jordan. Natuyo ang Ilog Jordan at sila po'y nakatawid. Ganon din si Haring David. Tinawag niya yung kanyang 30,000 men. No po? Warriors. Bakit po? Ise-celebrate nila yung pong muling naibalik sa kanila yung Ark of God. Yung kaban ng Diyos, yung kaban ng tipan. Alam niyo po, si Haring David, sa kanyang pagiging hari, ilan na pong mga higante ang kanyang napatay. Marami po. 5, ayon sa Biblia. Isa po doon ay si Goliath. Anong ibig pong sabihin yan? Kung matatandaan natin, ang sabi ni Haring David, lalabanan kita, Goliath. Sa pangalan ni Yahweh, binanggit niya po ang pangalan ni Yahweh. Anong ibig pong sabihin? Yung Espiritu ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos,
ang siyang nasa unahan nila, at siyang tagapagtanggol nila, at siyang gumagawa ng maraming himala. Kaya't mapansin natin si Haring David. Tignan po ninyo ang Biblia. Nang kasama ni Haring David ang 30,000 warriors, they rejoice, they celebrate, they unite their spirit to the Spirit of God. Anong ginawa ni Haring David? They rejoice. Nagsasaya sila. At ang sabi doon, nandun yung pandereta, nandun yung pompyang, nandun yung iba't ibang mga instrumento. Sila'y nagpapalakpakan. At ang sabi, si Haring David ay lumulundag. Si Haring David ay sumasayaw. Bilang pagre-rejoice, bilang pagsamba, bilang pagtugon sa ginawa ng Diyos sa kanila. Natatandaan ko po nung araw dito po sa bayan, hindi pa ho ganitong kaganda ang kapilya. Bawal na bawal ang instrumento sa loob. Tama po? Huwag kang aawit ng mga pampentekostal. Magagalit sa iyo ang marami. Uy! Psst! Ayaw. Pero mapansin natin mga kapatid, ang mga kabataan, hindi po ninyo masasansala. Si Haring David, maya po yan, nung siya po yung maging hari, nagsasayaw siya. Sapagkat ang gusto ng mga kabataan is a rejoice, worship. Isang pagsambang masaya. Kaya hindi niyo mapipigilan. At napansin natin na ngayon, masaya ang pagsamba, makita natin kasama ang mga kabataan. At sinabi nga po ng salmista, 150, lahat ng may hininga, magpuri sa Diyos at tugtugin ninyo ang lahat ng mga instrumento bilang pagpapasalamat sa mga pagpapalang espiritual at pagtugon sa kabutihan ng Diyos. Unite our spirit with the Spirit of God. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Masayang sumamba dito po sa Taytay United Methodist Church. Kaya yung ating praise team, nasan po sila? Ayun, nawala. Tumindig nga kayo. Palakpakan natin ang ating praise team. Yan. Kaya nyo ba yun? Mga kabataan, mga kapatid na medyo may edad, di ba? Kaya, di ba? Yung sasayaw-sayaw na ganyan kay Yahweh. Si David, di ba? Yung lulundag-lundag. Pagpapasalamat. Pagpapakita na yung espiritu ni David, espiritu natin, ay nakikipag-ugnay sa espiritu ng Diyos. Pagtugon. Unite our spirit with the Spirit of God. Ito po. Maganda ito. Pangatlong letra ng tugon sa pagtugon natin sa kabutihan ng Diyos sa panahon ng pagsaba. Ito pong salitang ito, goodbye. Sabi ko, Lord, bakit goodbye? Ako po nagtaka po sa sarili ko Noong pong ako nagbubulay-bulay, pagdating sa letter G, medyo nahirapan ako sa salitang tugon. Lord, please help me. I am preparing the message. Alam niyo po, sabi ni Lord, kunin mo yung dictionary. Ayan. Alam niyo po, pagbuklat ko ng dictionary sa letter G, ang bumungad po sa akin, salitang goodbye. Sabi ko, Lord, ba't naman goodbye? Nagbibiro ba ka ba, Lord? Mga kapatid, kung titignan natin yung pong gospel, di ho ba si John the Baptist ikinulong? Ibinilanggo. Bakit ho siya ibinilanggo? Ibinilanggo siya hindi dahil siya'y nakapatay o nakagawa ng masama. Ibinilanggo siya dahil sinabi po niya ang katotohanan bilang isang propeta. At kahapon po sa United Methodist Men, nandun po kami sa Isaw House, tinanong ko po, Bible study po ng kalalakihan, ano sa palagay ninyo ang nararamdaman
nararanasan ni John the Baptist nung siya ay nakabilanggo? Aba, sumagot si Ka Augusto, aba, Pastor, si John the Baptist, masaya. Sabi ko, tama ang Ka Augusto, masaya. Bakit po? Sapagkat kung titignan po natin mga kapatid, ang Genesis chapter 1, verse 1. Tingnan po natin yon. When God created the heavens and the earth, tingnan po ninyo, the earth is empty. Empty. Okay? Pag ikaw o pag ang tao ay empty, o sabihin po natin, walang pera, ano po ang nararamdaman po ninyo? Malungkot. Empty. Pag wala kang jowa, malungkot. Loveless eh. Di ba? Pangalawa, sabi doon ng Genesis, formless. Ano yung formless? Walang hugis. Sino dito kasama asawa? Yan. Halimbawa, yung asawa mo, yan ba pakakasalan mo kung walang hugis? Pag walang hugis, ba't mo liligawan? Ba't mo sasagutin? Kaya nga, niligawan mo may hugis. May anyo, tama po? Tapos ang sabi pa dun sa Genesis chapter 1, dilim ang bumabalot sa kalaliman. Pansinin po ninyo, pag sinabing dilim, anong nararamdaman natin? Takot. At sa Biblia, ang dilim ay simbolo ng kamatayan. Mayroon po akong tatlong nakita dito sa Genesis chapter 1, verse 1, na dapat maging goodbye. At yon ang naging goodbye para kay John the Baptist. Ano po yun? Yung kawalan. Goodbye, kawalan. Ano pa? Takot. Goodbye, takot. Ano pa? Kamatayan. Goodbye, kamatayan. Si John the Baptist, kung bakit siya masaya, pansinin po ninyo ang Genesis 1, verse 2 and 3. And the Spirit of God is moving over the face of the troubled waters. Pansinin po ninyo yun. Ang Espiritu ng Diyos wala ho sa ilalim. Ang Espiritu ng Diyos ay pumapaibabaw sa magulong tubig. Anong ibig sabihin? Ang bawat tao na dumaranas ng iba't ibang mabibigat na suliranin. Pwede ko bang tignan niyo yung katabi ninyo? Ayan. Tignan niyo yung katabi niyo. Sabihin niyo po, may problema ka ba? Ayan. Ang bawat tao ay dumadaan sa matitinding problema. Katulad ni John the Baptist, di ba? But the Spirit of God, pansinin po ninyo ito, but the Spirit of God is moving over the face of the troubled water. Ibig sabihin, si John the Baptist nangingibabaw sa kanyang kasayahan sapagkat dala niya na sa kanyang puso ang salita ng Diyos. At sinabi ng Genesis 1, verse 3, and God said, let there be light. And there was light. Pag sinabi nating liwanag, masaya. Kaya, goodbye to fear, goodbye to nothing, and goodbye to the toxic and fear of death. Mga kapatid, pag tayo po'y sumasamba, sa pagtugon natin sa salita ng Diyos, sahurin na po natin yang pagpapalang espiritual na yan. Sapagkat nais ng Diyos sa ating lahat, maranasan natin yung naranasan ni John the Baptist. Kaya nga po tayo pumaparito.
makinig ng salita ng Diyos at maranasan natin ang mga pagpapalang espiritual at hawin ng Diyos ang anumang mga bumabagabag sa ating buhay nang sa gayon sa paglabas po natin dito sa santuaryong ito, dala natin ang kagalakan. Dala natin yung tayo'y merong tinanggap na pagpapala at dala natin ang buhay na kaloob ng Diyos sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pang-apat na letra bilang pagtugon. Letter O. Offering. Yan. Pastor, offering na naman. Meron daw isang pastor na sa tuwing umaga po ay gumigising at alas 5:30 ng umaga, regular ho siya nagpe-pray. Doon po sa harap ng altar sa loob ng simbahan. Minsan isang umaga, naramdaman niyang humangin ng malakas. Shhh! Nabuksan po yung yung pintuan ng simbahan. At laking gulat niya, may pumasok na white lady. Natakot si pastor. First time niya na makakita ng white lady. Papalapit na ho sa kanya yung white lady. Sabi niya, ano kaya gagawin? Kinuha po niya yung Bible. Inihagis niya, ibinato niya po dun sa white lady. Alam niyo pong ginawa ng white lady? Sinalo. Ba, hindi natakot yung white lady? Kala niya matatakot yung white lady. Sinalo. Eto na, palapit ng palapit sa kanya. Ano kaya kukunin ko para ba umalis na ito? Itong multo na ito. Nakita niya po yung cross. Maliit lang po yung cross. Kinuha niya. Inihagis niya uli. Doon sa multo. Sa white lady. Alam niyo yung ginawa ng white lady? Sinalo. Nasa kanan, Bible, nasa kaliwa, krus. Hindi natakot. Hindi natakot. Aba, sabi ng pastor, malapit na yung white lady. Nakita niya po yung offering plate. Kinuha niya yung offering plate. Inihagis niya sa white lady. Alam niyo, ang nangyari dun sa white lady? Tumakbo. Nakikinig tayo ng mensahe ng Diyos. Pagdating sa offering, teka, tayo muna ako, punta muna akong CR. Offering na offering. Pagdating ng offering, marami pong natatakot. Maraming umiiwas. Si Haring David, ano po ang kanyang inoffer bilang pagtugon sa kabutihan ng Diyos? Isang toro at pinatabang tupa. Sabi ko, Lord, ang galing naman ang offering, Toro tsaka pinatabang tupa. Halimbawa mga kapatid, ganito po ang pag-o-offer natin. Toro at saka pinatabang tupa, katulad ni Haring David. Sino kaya ang makakapag-offer ng linggo-linggo ng toro at saka pinatabang tupa? Baka si Kuya Bonoy lang, tsaka si Ate Pinti. No? At ilang mga may kaya sa buhay, kay Ate Josiepas. Si Ate Biring, ano kaya yung offer niya? Baka daga, pusa, aso. Yung pong offering, ang sabi po ng Romans 12 verse 1. Ito po ang tunay na offering. Ito po. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Offer your bodies as a living sacrifice. Ako po'y matagal ng pastor. 24 years na po akong pastor. 25 years na. Pag ako po ay pumupunta po sa mga burol, sa mga patay, may napapansin po ako. Yung pong namatay, pag Katoliko, ano pong nilalagay sa kamay? Rosaryo. O kaya, panyo ng El Shaddai. Tama po?
Napapansin ko po yan. Pag protestante ang namatay, anong nilalagay sa kamay? Bible. Napansin ko po, kilala ko po yung namatay. Katoliko yun, Katoliko. May hawak na rosaryo. Kilala ko po yun eh. Hindi ko nakitang nag-pray yun, hawak-hawak niya ang rosaryo. At yung namatay din na may hawak po ng panyo ng El Shaddai, kilala ko rin yun eh. Hindi umaatin ng El Shaddai yun eh. At kilala ko rin itong protestante na ito na may Bible sa kamay. Hindi umaatin ng Bible study ito, hindi rin nag-G12 ito eh. Aba, kung bakit, kung kailan patay na, saka nilagyan ng rosaryo, nilagyan ng panyo ng El Shaddai, saka nilagyan sa kamay ng Bible. Nung nabubuhay, ni hindi pumapasok sa simbahan. Ang pagtugon sa Diyos, sa magitan ng pagsamba ay yung buhay na katawan. Tapikin niyo po yung katabi niyo, buhay ka pa ba? Yan. Yang katabi po ninyo, buhay pa. At sa buhay na ito, walang pinakamainam sa lahat sa pag-o-offer, kundi yung ating buhay na katawan. Of course, kasama yung ikapo, huwag nating kaliligtaan yan. At pansinin po ninyo, pag tayo po ay nagbigay ng ikapo, pansinin po ninyo, pag in-offer ho ba natin yung ating mga tithes, makikita ho ba natin yung kamay ng Diyos na bumababa at kinukuha yung ating mga ikapo? Hindi. Ang gagawin dyan ng money counters, bibilangin, de-deposito, Lunes, ire-record ng treasurer. At ang gagawin ng council, chachap-chapin, nurture, outreach, witness, G12, kung ano-ano. Nababalik po sa atin yun, pambayad ng kuryente, etc., etc. At yun naman katawan natin, na inoffer natin sa Panginoon, di naman tayo kukunin ng Diyos na pataas. Kundi, pag inoffer natin ang ating mga sarili bilang buhay na katawan sa harapan ng Diyos, ang ganda ng nangyayari. Ano pong nangyayari? Di ba pag lumulutay tayo dito, Lord, thank you, Lord, Lord, I offer my life to you, Lord. Di ba? May uhog pa eh. May luha pa eh. Di ba? Ang ganda nun. Pag uwi, ayan, di ba? Ang ganda ng blessing. Sweetheart, patawad ah. Ito na yung sweldo ko, buong buyan. Ayan, di ba? Sweetheart, sorry sa lahat. Di ba? O anak, sorry ha. Dadagdagan ko yung iyong allowance. Di ba? At yung kapitbahay naman, sasabihin niya, o itetext naman, o kapitbahay, sorry sa nangyari ha. Friends na tayo. May mga nangyayari. May mga pagbabago. Kaya yung offering na yan, mga kapatid, hindi nakakapanghinayang. Kundi isang pagpapala pa rin sa atin ay binabalik ng Panginoon. Kaya sa isang taong galak na galak, dahil sa di mabilang na pagpapalang espiritual na ipinagkaloob sa Kanya, tuwan-tuwa siya at galak na kanyang iniaalay, ang kanyang ikapo, ang kanyang buong buhay sa Panginoon bilang pagtugon sa Kanya. At panghuling letter N, never absent during worship. Ang sabi po ng Biblia, huwag nating kaliligtaan ang mga banal na pagtitipon. Ako po, maski po nakapikit, alam ko kung nasaan ang Kuya Bonoy, nandyan. Yan. Si Alex, yan, nandyan. Si Ate Pinti, nandyan. Si Ate Dory, nandun. Yan, alam ko yan eh. Si Ate Lita, nandyan sa pangalawa. Di ba? Ibig sabihin, yung nasa harapan mo, tingnan nyo yung nasa harapan ninyo, tapikin mo. Tapikin nyo po yung nasa harapan po ninyo. Huwag kang a-absent. Sa likod, tingin po kayo sa likod. Huwag kang a-absent. Yung nasa kanan, huwag kang a-absent. Yan. Napakagandang tignan. Kung yung nasa harap mo, nasa kanan mo, nasa gilid mo, nasa likod mo, at nandun sa bandang malayong yun, nakikita mo at kilala mo, at sa panahon ng pagsambay, present. Pansinin po ninyo, pag absent yung isa, alam nyo, pag wala si Ate Penny, parang kulang ang vesper, tama? Yung nasa harap mo, pag wala, parang kulang. Yung nasa likod mo, pag wala, kulang.
Alam niyo po, ang pagsamba ay pagsamba ng lahat ng mga mananampalataya na sa kanilang pagtugon at pasasalamat, sila'y nagagalak. At sila'y nagagalak, tayo'y nagagalak, tayong lahat ay magagalak kung ang bawat isang narito ay always present during worship. At ito po ang sabi ng Philippians chapter 2, verses 9 to 10. All will worship, all will confess, all will bow down. They will say, and all will say, that Jesus is Lord of all creation. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Sa hamon po ng mensahe, ang ating pagtugon. Maging po kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto o kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Mga magulang, mga kapatid, tumugon po tayo na may kagalakan sa pamagitan ng buong katapat-tapat ng pagbibigay ng ating ikapo, pag-ibig, pangako at pasasalamat.
Aming Diyos at aming Ama, sa iyo po ang lahat ng pagpupuri, ang lahat ng pagpapasalamat. Sa iyong patuloy na ginagawa sa buhay ng iyong mga anak. At narito, Panginoon, ang kapahayagan ng kanilang may kagalakang pagtugon. Patuloy na ibibigay ng buong buo ang mga ikapo. At naghahandog po sa iyo ng mga pasasalamat, kaloob ng pag-ibig at pagsuporta sa iyong patuloy na gawain. Aming Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng ito at patuloy na pagpalain mo ang kabuhayan, tinatangkilik ng bawat isa upang sa bawat panawagan ng pagkakaloob, ang bawat isa may kagalakang makapaghandog. Sa iyo po namin iaalay ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Mapagbiyaya naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagpapalaala niyo sa amin na lagi pong nasa right timing, O Lord God, ang iyong patuloy na paggawa at paglikha at ang iyong patuloy na pagtawag sa amin. Kaya't narito po ang iyong mga anak, patuloy, Panginoon, na tumutugon po sa inyo. Nagpapahayag aming Diyos na patuloy na ang mga buhay na ito ay galing nga po sa inyo at inihahadog sa inyo na lagi pong nagnanais na ang buhay na ito ay maipaglingkod sa iyong dakilang pangalan. Aming Diyos, na sa bawat araw po ng linggo ay patuloy na sasamba sa inyo, hindi po kaliligtaan ang dumalo sa patuloy na pagsamba't pagpupuri sa inyo. Na Lord, patuloy na ibibigay ng bawat isa ang buong makakaya bilang kapahayagan ng pagtugon sa iyong kagandahang loob. At ngayon, narito po ang iyong mga anak, nagpapahayag ng pagpapasalamat ng pagtatalaga ng buhay sa inyo. Tanggapin po ninyo ang mga buhay na ito bilang handog na buhay, banal, at katanggap-tanggap sa iyong harapan. At dalangin namin ang buhay ng bawat isa ay patuloy pong gamitin ninyo upang higit pang maraming mga tao ang makakilala po sa inyo. Aming Diyos, ng aming mga karanasan sa inyong piling ay maranasan din po ng marami pang mga tao nakakaranas ng mga pagkatakot sa kamatayan.
pagkatakot sa kawalan, at iba't iba pang mga bagay, aming Diyos. O Lord, naririto po kami, samahan po ninyo kami, at kami ay maging instrumento ninyo. Gayon din naman sa sino mang lumapit, aming Diyos, dahil Panginoon sa mga karamdaman, hindi man sila, Panginoon, ay ang kanilang mga mahal sa buhay. Aming Diyos, patuloy mo pong katagpuin, bigyan ng kagalingan ang bawat isa. Ang aming mga kapatid na ngayon po ay naroon sa hospital, si Lola Edad, aming Diyos, kahabagan po ninyo siya. Dalangin namin, maranasan po niya ang tunay na kagalingan nagmumula sa inyo. Palakasin mo rin po at patatagin ang kanyang buong sambahayan. Maging si Ka Alpis, kaya Panginoon, tulungan mo rin po siya. Samahan mo po siya. Maging Panginoon, ang asawa po ng Ate Elby, si Kuya Terry, Lord, siya po'y na-stroke, ikaw din ang magbibigay po ng pagpapalakas sa kanya. Maging si Isi Vitor, O Lord God, na doon din po sa ospital. Panginoon, kahabagan niyo po ang batang ito at ang kagalingan ay maranasan niya. Maging si Ate Christy Forte, Panginoon, tulungan mo po siya. O Lord, maging si Ate Mirla, na na-angioplasty, O Lord, tulungan mo rin po siya sa kanyang pagpapalakas at pagpapagaling. Maging ang aming mga kapatid, na patuloy pong nakikipagbaka sa sakit ng kanser. Si Ate Neris Tamayo, si Ate Feli Resultan, si Ate Salve Tugawa, si Kuya Joselito Estrella, maging si Kuya Rodel. O Lord, kayo po ang gumawa sa buhay nila. Aming Diyos, maging ang aming pong mga mahal sa buhay, katulad ng kapatid ni Ate Leonie na na-stroke din, Panginoon, tulungan mo po siya. Ang probisyon din sa pangangailangan ay patuloy na maranasan. Ang aming mga kapatid, Panginoon, katulad ni Nanay Leti Aguilar din, Atty. Toma Cruz, o aming Diyos, samahan po ninyo sila. Pagalingin niyo po sila, aming Diyos. O Lord, maging si Kuya Bonay sa kanyang patuloy na pagpapagaling din. Panginoon, palakasin po ninyo siya. O Lord, maging ang aming mga elderly na bunga po, Panginoon, ng kalang edad, hindi na namin makasama. Nais po nila, Panginoon, na sumamba sa inyo. Sa panahon ng sila nasa tahanan, Lord, katagpuin niyo din po sila. At hindi nadalangin namin sa inyo ang kabuuan ng iyong iglesia, ang The United Methodist Church, ang bawat mga obispo, Panginoon, maging ang aming mga diocese, ang mga pastor at diakonisa, ang lahat, Panginoon, ang gumagawa sa iyong ubasan. Panginoon, samahan po at pagpalain ng bawat isa, palakasin po ninyo. Maging silang dumaraan sa karamdaman at pagsubok ng buhay. O Lord, hindi ng bawat pangangailangan ng iyong iglesia, matugunan po ito. Katulad ng pangangailangan ng iyong iglesia, 12 milyon, Panginoon, ang budget ng Taytay United Methodist Church. Inaangkin po namin na ito'y patuloy niyo nang ipinagkaloob. Sa pamagitan ng patuloy na pagpapala po ninyo sa buhay, kabuhay, tinatangkilik ng iyong mga anak. Kaya nga't sa bawat panahon ng pagkakaloob, sila po ay makatutugon. O Lord, gayon din ang mga eskwelahan kung saan ito po ay miniministeryohan. Ang TUMCSI, ang sumulong. Maging, Panginoon, ang Benjamin Esguerra, ang Harris Memorial College, kung saan marami, Panginoong, mga kabataan. Andun po ay nagmumula at nababahagi na ng mabuting balita. At dalangin namin sila'y patuloy na magsilago sa pamagitan din ng pagdalo nila sa Convergence, Panginoon, sa LOIC, at maging sa mga small groups. So Lord, amin dalangin din, hindi lamang sila maging ang bawat miyembro ng iyong iglesia ay ma-involve sa small groups at sila'y patuloy na mahamon na araw-araw ay umupo, magbasa, magbulay-bulay ng iyong mga salita sapagkat na doon po ang paglago at transformasyon na patuloy na manalangin sa kanilang personal o sama-samang pananalangin tuwing araw ng Miyerkules. Aming Diyos,
magkaisa po ang bawat isa na laging dumulog po sa inyo. Kausapin po kayo. Makinig sa iyong sinasabi sa amin. Gayon din, samahan mo po ang kabuuan ng aming bayan. Gayon din ang buong bansang ito. Amin dalangin. Pamunahan mo po ang aming mga leader. Simula sa aming Pangulo hanggang sa may pinakamababang posisyon. Ang bawat isang mamamayang Pilipino, makilala po kayo bilang nag-iisa at buhay na Diyos na nahayag sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo na tanging sa Kanya lamang mayroong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amin, Diyos, ang bawat isa po na mamamayang Pilipino ay mabatid po ito. Lord, ang bawat isang anak mong nakaranas na nito ay makahayo upang ibahagi ito sa kanilang kaibigan, sa kanilang mga kaklase, kapitbahay man, o mahal sa buhay. At Lord, pagharian mo pong ganap ang buong sagdaigdigan. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ang lahat po natin aming sama-samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Shines a shining ray. In thee, O Master, let me live. At ngayon, tanggapin natin ang masaganang biyaya, basbas at pagpapala mula sa ating Diyos amang nasa langit. Ang patuloy na pag-ibig, kahabagan at pagliligtas ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Ang kaaliwan, gabay at pag-iingat ng banal na Espiritu ang sumainyong lahat sa inyong mga tahanan at sa inyong mga hanapbuhay mula ngayon at magpakailanman. Amen. To